Pamagat. Huling laban, simula. Sa isang payak na barangay sa labas ng Maynila. Ang mga tao ay tahimik na namumuhay sa kanilang mga simpleng gawain. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may takot sa kanilang mga puso. Isang lokal na gang na tinatawag na Kanto Boys ang nagpapahirap sa barangay. Sila ay kilala sa kanilang walang habas na karahasan at extortion. Dito natin makilala si Rico, isang dating sundalo na bumalik sa kanyang barangay matapos ang digmaan. Si Rico, sa kabila ng kanyang malupit na nakaraan, ay hindi nagbalik para makipaglaban muli. Nais lamang niyang mamuhay ng payapa kasama ang kanyang anak na si Leah. Isang masipag na estudyante. Ngunit isang gabi, habang siya'y nag-aalaga sa kanyang anak, isang grupong Kanto Boys ang pumasok at tinangkang looban ang kanilang bahay. Upang ipagtanggol ang kanyang anak, sinubukan ni Rico na lumaban ngunit siya ay hinakap ng takot. Laking gulat niya nang makita ang mga uze ng gang na batik-batik ang muka. Rinig na rinig ni Leah ang mga sigaw ng kanyang ama. Gitna. Dahil sa insidente, nagpasya si Rico na tahakin ang landas ng paghamon sa gang. Tinawagan niya ang mga kaibigan mula sa kanyang nakaraan, mga kapwa sundalo, upang humingi ng tulong. Isang babaeng leader sa kanyang grupo, si Mia, ay isang eksperto sa martial arts at may koneksyon sa mga lokal na pulis. Nagsama-sama ang grupo. At silang lahat ay nagplano ng isang misyon upang durugin ang Kanto Boys. Matapos ang ilang araw ng paghahanda, nagpunta sila sa kanto ng barangay kung saan madalas silang namamahinga. Doon, napansin nila ang mga gang members na nag-iinuman. Gamit ang kanilang mga kasanayan at estratehiya, nagsimula ang isang madugong labanan. Mabilis ang mga galaw ni Rico at Mia habang sila'y nakikipaglaban sa mga kalaban. Pero sa gitna ng laban, isang kaibigan ni Rico, si James, ay nabaril ng isa sa mga gang. Ang agos ng galit at lungkot ay bumuhos kay Rico. Sa kabila ng panganib, iniangat niya ang kanyang kalooban at ipinagpatuloy ang laban. Sa ating kwento, nagtagumpay ang grupo ni Rico laban sa Kanto Boys. Madaling naubos ang kalaban at nahuli ang kanilang leader, si Dante. Ngunit ang tagumpay ay nagdala ng matinding paakit. Nasaktan si James at ito ang nagbigay daan sa pagpanaw niya. Sa kanyang pag-alis, tuluyang nagbago ang pananaw ni Rico sa buhay. Hindi lamang ito tungkol sa laban kundi sa mga taong mahal niya. Wakas. Pagkalipas ng ilang linggo, nagdaos ng isang vigil para sa mga biktima ng karahasan sa barangay. Nandyan ang pamilya ni James, ang mga kaibigan, at ang buong barangay na nagkaisa para sa isang mas mapayapang kinabukasan. Nakagimbal ang mga tao, ngunit sa kanilang pagdedebate sa mga suliranin, nagulat si Rico nang lumapit si Leah at nagsimulang magsalita. Si Leah, inspirasyon ng kanyang ama, ay nagpasya na itayo ang isang youth group na magtuturo sa mga kabataan ng mga positibong gawain sa halip na pagnanakaw at karahasan. Naging tagapagsalita siya sa mga kabataan, nagsusulong ng edukasyon at matibay na komunidad. Si Rico, sa kanyang minimal na papel, ay nagdesisyon na ituloy ang kanyang buhay kasama ang kanyang anak. Siniraan ang mga aral ng kanyang nakaraan. Ngunit nagtakda ng bagong misyon. Ang maging protector ng kanyang bayan. Hindi sa pamamagitan ng armas, kundi sa pamamagitan ng inspirasyon at pagkilos. At sa likod ng mga nakaraang alaala ng labanan at takot, natutunan ni Rico na ang tunay na laban ay hindi lamang laban para sa sariling kapakanan, kundi para din sa kinabukasan ng kanyang pamilya at komunidad. Sa pagtatapos,
Siya at si Leah ay nakatayo sa harap ng barangay. Nagmamasid sa mga kabataan na tumutulong sa kanalang bayan. Isang bagong simula ng isang tahimik at mas maliwanag na bukas.